Miss kay Marilyn Mendoza. I'm sorry sir, pero na-discharge na po siya. Inilipat na po siya kahapon dun sa ospital sa Manila. Madam, meron naman tayong reconstructive surgery. Meron akong kakilalang doktor abroad. Kayang-kaya niyang ibalik yung dating mukha ni Marilyn. Gagastos na lang ako ng malaki. Bakit pa ako gagastos para ibalik yung dating mukha ni Marilyn? Kailangan po ba talaga natin pumunta ng Amerika? Nandun kasi yung magaling na doktor na nirecommend ni Dr. Olivar para sa therapy mo. Wala na akong magagawa. Wala na siya eh. Pati nga si Marilyn lang nawala sa'yo. Yung daddy ko, hindi ko alam kung nasan siya. Hindi ako pwede pumunta sa resort kasi band ako. Wala akong damit. Wala akong pera. Eh, kung pera lang pala ang problema mo, bakit di ka magtrabaho sa restaurant? Ikaw yung sinasabing bagong waitress ni Jerome? O teka, totoo ba ito? Baka namamaya, may bala kang gawin masama, ha? Mahal ko pa rin si Jerome Anderson at gusto ko, kabalikan ulit kami. Welcome back to the Philippines. Where's our car? Giselle, di ba you're in charge of our car? Or sundo, where is it? Ito na nga ako, mama. Tinatawagan ko na nga ako, oh. Tumaba ka sa States, ha? Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit okay na tayo sa United States of America. Bumalik-balik pa tayo sa Philippines. Nag-enjoy na ako with my mga new amigas there. Mama, tayong lahat naman na nag-decide nito, di ba? Alam naman natin na kailangan natin balikan ng mga naiiwang trabaho. Lalo na't na mag-export na tayo sa Europe at North America ng mga barong, hindi ba? Well, what else can I do? We're back here. Where's Marilyn? Oh, there you are. Lola, I'm sorry po. Nagpunta lang po ako ng washroom to freshen up. You don't need to put anything on your face anymore because you are indeed beautiful. Let's go. Oh, there's Alice. Come on. Let's go. Come on. Hindi ka naman tumaba. Konti lang naman yung imbitahin ko eh. Sina Jerome, sina Nonoy, tsaka pati na rin si Allison. Kasi gusto ko maliit na get-together lang siya. Chef Andy. Ay, oo nga. Yeah. Nakakalimutan. Ayan, ako! Sige. Sagot ko na yung video, okay? Pati na rin nga cake. Sagot ko na nga rin. Yay! Birthday ba ni Marilyn yan? Paghahandaan ba rin natin yun? Well, actually, birthday yung dahil yung pinaplano namin. Ganun ba? May pera akong naitabi dyan. Pwedeng ipaghanda na. Ay, hindi na ho. Yung sweldo ko na lang ho yung gamitin natin para maitago nyo na lang yung pera nyo na ipagita. O sige magbibihis lang muna ako. Magdi-deliver pa kasi ako ng embutido. Sige, Mars. Ko. Kilala ko na yung mukhang yan. Yaon na. Tao lang, nagkakamali. Eh, paano mo makakalimutan yung birthday ng sarili mong anak? Kasi naman, hindi lang siya sanay. Laging si Marilyn yung kasama niya pag birthday yun. Ngayon lang naman. Alam niyo ho, ilang beses niyo na sinabi sa akin yan. Na antayin ko lang, pagbigyan ko lang, hayaan ko lang, baka hindi pa nakakapag-adjust. Pero, 6 months na eh, tapos ganun pa rin. Dapat isipin niya na ako yung anak niya. Ako yung nandito, ako yung lagi niyang kasama. I'm sure alam niya yan. I'm sure na-appreciate niya yan. Pero, stress talaga yan si Marcy eh. At saka, pag nandito siya, lagi niya naaalala si Marilyn. Alam mo, niisip ko, dapat siguro kaming magbakasyon. Sama ko na lang yan sa Tugigaraw. Fiesta dun eh. Pero sure ako, babalik kami sa araw ng birthday mo mismo. Sige ho, sana nga na pagdating ng birthday ko, gusto ko lang naman ma-realize niya na, alam niyo, ako yung anak niya. Yun na naman yung birthday wish ko. Naman.
Marilyn, hinay-hinay sa pagkain. Nakalanghap ka lang ng hangin ng Pilipinas, nakalimutan mo na ang mga itinuro ko sa'yo. Manners. Sorry po, Lola. I'm really flattered, Madam Taricto, for inviting me here on your first lunch. That's the least that I can do to thank you, Doctora, for recommending Dr. Grayson. He is the best. Yes, he's the best reconstructive surgeon in the world. And I can really see it why. Ang ganda ng pagkakagawa niyo dun sa mukha ng apo niyo, no? Just 6 months ago, I can barely recognize your face. But now, she looks as though she just came down from heaven. I'll take that as a compliment to me as well. Ganyan-ganyan din ang mukha ko when I was 18 when I won the title. Talagang sinadya ko na maging magkamukha kami ni Marilyn. Marilyn, meron ka pa bang gusto? Thank you na lang po, Mami. Pero kung may iba pa po akong kailangan, kay Mikay tsaka Mara ko na lang po sasabihin. Pabayaan mo na yung anak mo. I'm sure she knows what she wants. Ay, nako, overtime na naman tayo. Wow! Nung nilalangaw yung restaurant natin, nagre-reklamo ka. At ngayon napuno naman to, nagre-reklamo ka pa rin? Hindi sana nagre-reklamo to naman. Natutuwa lang ako kasi kahit hindi ako natanggap dun sa... kahit hindi ako nagtrabaho dun sa cruise ship, tuloy-tuloy pa rin yung pasok ng blessing sa atin. Kaya nga lang, gabi-gabi tayong pagod. Ganun talaga, Chong. Eh di, akong bahala sa'yo. Teka, Darlene, wag na. Pagod ka rin eh. Hindi, mag-relax ka lang dyan kasi deserve mo naman to because you're a very hard worker. Thank you. May bago ng masahista si Jerome, ah. Bakit sino ba nagmamasahe sa kanya dati? Si Juan. Alam nyo, hindi naman big deal sa akin kung babanggitin niyo si Marilyn. At kung yung mga ginagawa niya dati kay Jerome, ginagawa ko sa kanya ngayon. So, wag din ang isipin yun, okay? Okay. Teka. Ako din naman nagpagod ako, ah. Buong araw rin ako nagtrabaho, ba't wala akong masahe? Kasi, hindi mo ako afford. Nasa US pa lang tayo. Nakikipag-coordinate na ako kay Yves para sa event party na ito. Gusto ko, maging en grande ang birthday party ni Marilyn. Oh, is this necessary? Ang daming nakabitin na trabaho. And besides, puno na ng schedule ko ng mga meetings. Can we just have an intimate family dinner instead? No way! First time magsa-celebrate ang tunay na apo ko ng birthday party, kailangan en grande. Isa pa, gusto ko na siyang ipakilala sa public. Ang mga amiga ko, gustong-gusto nang makita si Marilyn. Mama, hindi po ba si Marilyn naman ang may birthday? Baka naman ho, pwedeng siya na lang ang magdesisyon kung ano ho yung gusto niyang gawin. Pero, naisip ko lang po, sayang naman po yung magiging effort ni Lola kung ika-cancel na natin bigla, di ba? See? She likes the idea. Marilyn's party will be a masquerade ball. Para masurpresa ang mga guests nyo once tanggalin na ang maskara ng apo nyo. Nag-send na rin po ako ng save the date sa invitation sa guest list. At okay na rin po yung flow ng program at saka yung caterer. And we're going to hire a celebrity DJ to spin for the event. So, if you have any comments, please let me know so I can adjust accordingly. Good. Yeah. Very good. Perfect. Lola, may isa lang po sana akong request. Kung pwede pong sa resort na natin gawin yung party ko. Sigurado ka bang ayaw mo dito sa Maynila na lang mag-birthday? Ang ganda naman ng hotel na ni-reserve ni Mama para sa'yo eh. Pero ano na lang pong sasabihin ng mga kumare ni Lola kapag nakita nila na hindi man lang natin tinatangkilik yung resort natin? Naku, huwag mo namang isipin yun. Siyempre, birthday mo yan, kaya dapat ikaw ang masunod. At saka isa pa, babalik ka na sa college. Eh, dito ka rin naman sa Maynila mag-e-enroll. Pero di ba po sa isang buwan pa naman yung pasukan ko?
Ayoko kasi sanang bumalik sa probinsya eh. Bakit po? May iniiwasan ba kayo? Wala naman. Sige ho, babalik na ako kay Lola. Baka hinahanap na niya ako eh. Excuse me lang po. Something wrong? Sige, tulungan mo naman akong i-convince si Marilyn na huwag tayong umuwi ng probinsya. Hindi talaga ako komportable dun eh. Well, personally, gusto ko rin bumalik ng probinsya eh. Gusto kong kamustahin si Darlene. Nagtataka kasi ako eh. Hindi mo lang niyang sinubukan kontakin tayo nung nandun tayo sa abroad. Nagbili naman ako kay Alice at binigay ko yung number natin sa States, pati yung address. I just wanna know if she's okay. Lagi mong ipapartner Jerome! sa red. Jerome, tikman mo to. Kuha ka ta. Ano to? Adobo. Oh, ayan. Ikaw nagluto? Oo, tikman mo. Ano, masarap ba? Malambot yung meat, kaya lang yung sauce medyo matamis eh. Is that a good thing or a bad thing? Sa adobo kasi, Darlene, kailangan naghahalo yung tamis at asim. Okay, oh my God. I ruined it. O sige, ibawas mo na lang to sa sweldo ko, tapos wag na wag mo na akong Teka. sa... Hindi. Lalagyan lang to ng suka, Darlene. Huwag ka mag-alala. Thanks, Jerome, ah. Akala ko magagalit ka na sa akin. Kailan talaga? Drama queen ka. Basic ng adobo eh. Next time, kare-kare naman yung tuturo ko sa'yo. Talaga? Eh, But ang for hirap-hirap nun eh. For starters, not bad. Ay na nga to. Lalo pang tumamis dito eh. Anong problema nun? Oo, masama yata dyan na nagsiselos. Harry. Marilyn, ikaw na ba yan? Oo, ako nga to, si Marilyn. Kamusta ka? Oh, okay lang. Kaka-promote ko lang as desk editor sa network. Ikaw ba talaga si Marilyn, yung kaibigan ko sa Batangas? Oo nga, ang kulit mo, no, Harry? Ako nga to si Marilyn. Ako pa rin yung kaibigan mong makulit, tsaka napakaiyakan. Sorry, medyo speechless ako habang tinitignan kita. Ang ganda mo. Daig mo pa yung artista. Salamat. Pero lahat naman nakikita mo sa akin, puro salamat, Doc. Eh, ilang buwan din kasi akong kinukulit ni Lola tungkol sa bagay na to. Kaya pinagbigyan ko. Sayang din naman yung dollars na binabayad, di ba? She got her money's worth. Ay, siya nga pala, Harry. Sa susunod na linggo, birthday ko na. Punta ka, ha? Kundi, tatampo ko sa'yo. Naman. Sa resort niya pala gaganapin yung birthday mo. Handa ka na ba talaga balikan yung dati mong buhay, Marilyn? Habang nasa US ako, bawat araw binibilang ko hanggang sa makauwi ako. Meron kasing mga espesyal at malalapit sa puso ko na naiwan ko dito. Sino? Si Aling Perlita ba? O si Jerome? Kay Perlita, kanina ko pa po kayo hinihintay. Nagka-problema po ba kayo habang pauwi kayo? Hindi naman. Dumaan lang ako sa grocery. Binalang kita ng mga paborito mong ulam.
Naalala ko kasi nung bata ka, ito yung mga hilig mong kainin, di ba? Nay Perlita, mahal po lahat ng yan ah. Huwag mo nang alalahanin ang presyo. Dapat hindi na ho kayo nag-abala. Alam kong pinipilit mong palapit sa akin itong mga nakaraang buwan. Hayaan mo sanang bumawi naman ako sa'yo. Ang importante lang naman po sa akin, gusto ko kayong makitang masaya. Ayoko na nalulungkot kayo, tsaka palagi na lang kayo umiiyak. Alam kong napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Patawarin mo ako, anak. Kung naparamdam ko sa'yo na baliwala ka. Inaamin ko, masyado akong nangulila sa pagkawala ni Marilyn at nakalimutan kong meron pa pala akong isang anak. Isang anak na mahal ko. Kaya sana kung pagbibigyan mo ko, magsimula tayo ulit bilang isang pamilya. Welcome back po, Ma'am Giselle. Thank you. Lloyda, ikaw nang bahala sa mga gamit namin, ha? Okay. Welcome back, madam. Thank you. Sir, po. May balita ka ba kay Darlene? Kasi di ba biniling ko, kapag dumalaw siya sa resort, tawagan naman ako. Opo, sir. Pero hindi na po dumaan si Darlene simula nung umalis kayo, eh. Nasaan na kaya yung batang? Ingatan niya. Hi, madam. Welcome back, madam. Welcome back, madam. Nagawa mo ba ang inuutos ko sa'yo? Opo, madam. Hindi na po bumalik si Darlene simula ng pinagbawal niyo. At saka po yung perang pinapadala si Ziggy para sa kanya, pinalagay na po sa isang account na list. Very good. Good job, Jessie. Salamat po, madam. Dahil dyan, sa'yo lang lahat ng perang yan. Madam? Bonus ko for keeping Darlene away from us. Ay, salamat po, madam. Kumusta ang sales? Ano sabi ni Alice? Ay, okay naman daw po, madam. Welcome back. Magandang umaga po, ma'am. Ate Lloyda, kamusta na po kayo? Ma'am? Ako to, si Marilyn. Marilyn? Ikaw nga ba talaga yan? Lahat kayo, makinig. Magmula sa araw na ito, Senyorita Marilyn na ang itatawag ninyo sa apo ko. Maliwanag? Opo, madam. Welcome back po, Senyorita Marilyn. Everything is ready for Marilyn's Masquerade Ball, madam. Nag-RSVP na ang lahat ng guests na inimbitahan ninyo. And as you can see, ongoing ang renovation ng resort as the venue. Okay, very good. In addition to that, I want you to hire more security. Noted po. But may I ask why? Hindi pa po ba sapat yung guards nyo sa resort? I just want to make sure na mga VIP guests lang at mga invited ang attend sa event na yan. Sige po, ako na pong bahala doon. Mauna na po ako. Thank you. Okay. Giselle, tulala lang. Ang layo ng iniisip. Hindi lang ho kasi ako mapalagay ngayon nandito na tayo uli, Mama. Baka kasi magkita si Marilyn at saka si Perlita, eh. Yun lang ba talaga ang kinakatakot mo? Hindi ho ba kayo bothered na baka mamaya
Piliin ni Marilyn si Perlita tapos iwan niya tayo. Hindi ba may kontrata? Na bawal nang makita ni Perlita, makausap, o masilip man lang si Marilyn? Mama, si Perlita ho yun. Eh si Marilyn, wala namang pwede magbawal kay Marilyn na puntahan si Perlita eh. Pwede niya gawin ang gusto niya. Siyempre, hindi ako papayag. Siyempre, akong bahala. Hindi ka pa nasanay. Lahat na, nagbago na, oh. Ikaw na lang ang hindi. Sa Mexican Pump. Yun lang. Thank you. Siya. Nay Pole? Nay Rio? Nakita niyo ba si Nay Perlita? Marcy, andito na tayo! Rico! Wow! Welcome to Tugigarao! Welcome! Welcome, Marcy! Kaantala? Oo nga, nandito na tayo ngayon ha, hindi Biyernes Santo, bawal yung ganyan-ganyang emote-emote na yan. Ayan na, oh. Ayan, ako, Mars! Pwede na ba yun sa'yo? Pwede yan. Patok yung beauty mo dito. Uy, baka mahanap ka ng mister. Yan na lang regalo mo kay Darlene. Ito naman, nagbiro-biro pa. Halika na nga! Patok ka dito, Mars. Halika na. Ay, hometown! Marilyn, saan ka nang galing? Nagpahangin lang po ako sa labas. Sinabi sa akin ng driver mo na pinuntahan mo daw si Perlita. Kung tatanungin niyo po sa akin kung ano nangyari sa amin, wala. Hindi ko naman siya naabutan sa bahay niya eh. Pinakawalan ka na ni Perlita. Kasama na niya si Darlene, ang tunay niyang anak. Nakalimutan mo na ba yun? Paano ko naman po makakalimutan yun? Eh, nasa States pa lang tayo. Palagi na pinapaalala sa akin yun ni Lola. Marilyn, hindi naman sa ganoon. Kaya lang, magkasama na sila eh. Bigyan mo naman sila ng pagkakataon na maging masaya. Huwag mo na silang guluhin. Pamilya siya sa akin, pero hindi ko matandaan kung bakit. Bakit nang nasa ng susunod? Palibhasa kasi ang mga staff niyo, puro landian ang inaatupag at hindi ang trabaho nila. Sayang, ang ganda pa naman niya. Hindi siya maganda. Nagpakalunod lang siya sa glutathione at kahit naman sa malayo pa lang, mahalata mo na peke yung ilong niya. She's not even that pretty, okay? Hindi ka maniniwala sa nakuha kong mail today. Marilyn's having a masquerade ball tonight. Samahan mo, kailangan ko usapin si Daddy. Sinasabi ko na nga ba nang bababae ka naman, di ka managdi ka? Darlene? O siya, ito. Ano yan? Bigyan mo sa kanya yan, hindi ko alam kung ano.